Diba? Kailangan pala yung mga ganon. Bakit? Pagmamahal sa kabiyak, paggalang, to 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Hesus, ayan o, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong niya. Yung salitang makakatulong, hindi alila yan. Ano po, helper. Ang sabi ng salitang katulong na ginamit sa paglalarawan kay Eva ay nangangahulugan, tulungan o sakluluhan. Si Eva ay nilikha upang makaagapay ni Adam bilang kanyang kahati. Two heads are better than one. Maging kanyang katulong, kabiyak at katuwang. Kapag ang isang babae at lalaki nagpakasal, sila'y nagiging isang laman, ay magkatuwang. Ang pag-iisang ito ay naipapahayag ng lubos sa pagkakaisa ng katawan sa sexual na pagtatalik. Kapag ang mag-asawang mananampalatayang lalaki at babae na itatag ang mga tuntunin ng Diyos, ang kalalabasan nito ay isang pag-aasawang ayon sa Biblia. Ang isang pag-aasawang nakabatay sa Biblia ay tinimbang na kung saan si Kristo ang pinuno ng lalaki at babae. Ang pananaw sa pag-aasawa ng Biblia ay ang pagkakaisa sa pagitan ng dalawang tao na naglalarawan ng kaisahan ni Kristo at ng kanyang iglesia. Meron ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na hindi tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. So, ganun din kung paano may kaugnayan, yung pagkaulo niya sa iglesia ni Kristo, yung mga lalaki, may kaugnayan din yung pagkaulo sa iyong sambahayan. Ano po? Nasa ilalim tayo ng batas ng ating Panginoong Kristo. Kaya, naniniwala ako na magagawa ng bawat isa sa atin ito. Maraming talata ang nagpapakita na matapos ang ganitong sitwasyon sa tinatawag na marriage, marami ang naiiwang mag-isa. Bakit? Dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Naalala ko idadagdag. Roma 7:1-2. Tingnan po natin ang isa pang nakasulat. Tayo ay magtatapos na po. Ano po? Sa Roma 7:1-2, ang sabi ay ganito. O hindi ba ba ninyo nalalaman, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan. Sino yung pinagsasalitaan niya? Yung mga nasa iglesia. Na ang kautusan ay naghahari sa tao, samantalang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging makangalo niya. Datapat kung mamatay ang asawa, laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na makangalo niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Kaya, mananatili kang mag-isa. Kung ikaw ay nilayasan o ginawan ka ng kasamaan, o ano man ang ginawa sa iyo, mananatili kang mag-isa. Yon ang katuruan ng banal na kasulatan. Marami nagtuturo na pwede kayong, alala ko lang, no? Pwede naman na kung umalis na siya, halimbawa na-divorce na, malaya ka na rin. Ang ginamit pa man din ay itong 7:15 ng 1 Corinthians. Kasi ang nakalagay dito, gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya. Nagsisimba ako, itong kasama ko hindi, humiwalay siya. Bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Ito ginagamit ng ibang nagtuturo na, hiniwalayan ka na, okay na yun, kalag ka na sa kautusan. Paano nakalagay buhay? Ano ho? Hindi makakalag. Mali yung intindi dito. Lagay natin sa English. Kasi ito yung pinangahawakan nila, oh. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalatay, bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi natatali sa mga ganitong bagay. Siya pumatid nung kaya siya umalis Pinatid niya yung ugnayan namin dalawa. O di malaya na ako, malaya na siya. No! Hindi yung natatali na yung ibig sabihin. Ilagay natin sa English. 7:15. Kung ano ibig sabihin ito. Ang sabi dito sa Easy English Version,
But the husband or wife who does not believe Christ may want to live. If they want to do that, let them live. Then the Christian man or woman does not have a duty to make them stay. God does not want us to fight with each other. Nakuha po natin? Hindi nakalag yung sa kasal. Hindi. Sa kasi nakita yung salitang natatali. Hindi. Isa lang ginamit na talata. Hindi. Ayan o. Then the Christian man or woman does not have a duty to make them stay. God does not want to us to fight with each other. Itistansya ka lang, lalayo ka lang. Maiiwan ako dito. Bahala ka, ikaw gumawa niyan, ikaw nang ano niya, ako hindi. Yun. Yun po yung sinasabi ng kautusan. So sana, sa maraming kakamaliwanag natin ay hopefully ay naunawaan ng bawat isa sa atin. At ito po ay napakalawak na paksa. Ano po? Yan tinatawag na divorce na yan. Titingnan natin kung malalagyan pa natin ng dalawang pagkakataon sa susunod na linggo kung lulod ng Panginoon. Kasi ano ito divorce and marriage. Ano po? Napakahalaga nitong malaman ng bawat isa sa atin at naniniwala ako na dahil tayo nasasakop ng batas ni Kristo, ang bawat isa sa atin ay matatanggap ang ganitong sinasabi ng Biblia. Ayaw ng Diyos ng paghihiwalay. Muli po, tayo ay dadako na sa ating pinakasentro ng gawain. Ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon. Tayo po ay umawit. Break thou the bread of life. Ready? Sing. Break thou the bread of life. Dear Lord to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the separate page, I sing thee, Lord. My spirit pants for thee, holy living word. Bless thou the good dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by Galilee, then shall all grace cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Brother Rico? Isang pagpalang umaga po sa aming lahat. At tayo magpapatuloy sa aming gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa araw. At ako'y babasa din ang talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 20 to 21. At ito pa sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus sa gabing siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa paggalala sa akin. At gayon din naman, gawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aming dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsasino sa pagkaalala sa akin.